Eh kayo anak ng kamote, due date kahapon, nag-past due ngayon. Patadala yung demand letter? Isira ulo ka ba? Ha? Yun lang ang pamamaraan nyo ng ng paniningil nyo? Ni hindi nyo muna kausapin ng maayos yung kliyente, tanungin kung ano nangyari. Di ba? Dapat ganun eh. Oh. Bakit kayo demand letter agad? Di ba? Actually, hindi nga demand letter, pananakot letter ang binibigay nyo. May nagtanong sa akin. Hello po sir, Basray. Good evening po sir. Totoo po ba to? Sobra na kasi ako stress at sobra na ako depression dahil sa mga text nila, pananakot at pagte-text sa akin na pagbabanta. Hindi na po ako makatulog at makakain dahil sa kanila. Yung paghiram ko po sa kanila ng 1K pesos, tatanggalin pa po nila doon yung fee na 450, mapupunta na lang po sa akin ay 550, tapos may tubo pa lahat-lahat ay umabot ng 1,500 yung utang. Pupuntahan daw nila ako dito sa barangay namin, sir. Ano po gagawin ko, Sir Ray? Paki-advise po, sir. Ito po yung text nila sa akin. Paalala, kami ay nautusan na simulan na ang proseso ng ating paghaharap sa inyong barangay dahil sa hindi ninyo pagtupad sa pagbabayad, maging sa pagbabaliwala sa aming legal department. Isettle lang iyong payment, lalo na ang dami mong idinawit na maiimbitahan din upang hindi na namin kailanganin pang kausapin ng iyong kapitan at mga nanunungkulan sa batas ng dahil lang sa iyong pagkakautang na tinakbuhan. Kami ay umaasa na maliwanag sa iyo ang mga pahayag na ito. I-send mo ang resibo ngayon ng katibayan ng iyong pagbabayad upang maiurong ang legal actions na nakaamba laban sa iyo. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, bago natin to sagutin, no? Kasi may mga nagko-comment na masyado raw akong kumbaga galit daw ako sa lahat ng mga ola. Okay, iliwanagin ho natin. I'm not mad or against olas, okay? Galit ho ako dun sa ginagawa nila sa kanilang mga kliyente. Yung pang-aabuso, no, yung hindi pagsunod sa batas, no? Yung mga malalaking processing fee tsaka mga interest rate. Pero wala akong pakialam sa inyo. Okay? Magnegosyo kayo kung gusto niyo magnegosyo, pero itama ninyo. Doon ako galit. No, that's the reason behind ako gumagawa ng ganitong mga klase ng mga videos. Okay? Para at least maarmasan yung mga kliyente ninyo na inabuso po ninyo. Okay? I am nothing against you. Kasi may mga ola rin naman talagang matitino. Okay? Ako gumawa ako ng ganitong klase ng video para maibsan yung mga nararamdaman ng mga inabuso ninyo. Okay? Kahit papaano man lang, ma-uplift ko yung kanilang nararamdaman. Pangalawa, mabigyan ko sila, no, ng armas. No? Yung sinabi kong armas, kaalaman sa batas na nakakasakop po sa pagpapautang. Okay? Kayo, magnegosyo kayo kung gusto niyo magnegosyo, pero iayos niyo. No? Tsaka itigil niyo yung mga katarantaduhan yung panghaharas, yung pang-aargabyado ng ibang tao. Doon ako galit, doon ako bisit. Okay? Kayong mga wala akong problema sa inyo. Magnegosyo kayong gusto niyo, pero itama niyo. Okay? Kasi marami namang mga, actually meron akong mga may mga kakilala ko dati, mga kasama ko dati, nasa mga ola rin eh. Yung mga matitinong ola, ha? Oh. Actually, tinatawagan nila ako, sabi, boss, bakit nyo naman inilalahat ng ola? Ha? Ang liwanag ko na sinasabi ko, abusadong online lending apps. Okay? Hindi ko kayo nilalahat. Kung hindi naman kayo nang-aabuso, hindi kayo kasama doon. Diba? Sumaryosip na, pag pakinggan nyo maigi yung sinasabi ko. Okay? So, sana maliwanag na ngayon, ha?
Hindi ho ako nakikipag-away o nakikipagtalo rito. Okay, ang ginagawa ho natin is binibigyan ko kayo ng edukasyon kung ano man po yung mga batas, memorandum na nakakasakop sa pagpapautang. At kahit pa paano, maibsan po yung nararamdaman ng mga inabuso nito mga bugok na online lending apps na to. No, yung mga abusado dyan. Mario Joseph na yan. O, ito na naman. O, isa na naman po kliyente ninyo, ayan, na-stress na siya at nadidepress na. Di ho ba? Kasi nga, sobra-sobra yung ginagawa nyo kawalang yan eh. Di ho ba? Marami yung pamamaraan ng paniningil kasi hindi ho paniningil ang ginagawa ng mga abusadong online lending apps na to. Pananakot, pamamahiya, diba? Pangharas. Oh. Ano ang nadudulot nun? Mental torture, di ba? Emotional stress. Oh. Di ba? Kaya ho ako lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ho lahat ng dadaan sa inyong mga feeds or sa wall ninyo, hihiraman ninyo. Kayo ho mismo kailangan gumawa ng sarili ninyong mga due diligence. Okay? Basahin nyo yung mga reviews. Basahin nyo about this. Okay? Nandyan na po sa aking description box sa aking YouTube channel, yung mga kailangan nyo pong mga memorandums, batas. Andyan din po yung listahan ng mga online, ng mga lending. Andyan po yung listahan ng mga financing. Andyan din po yung listahan ng recorded online lending platforms. Nandyan po lahat. I-click nyo na lang po. No? Hindi nyo na ho kailangan i-search pa. Pag kinlik nyo ho, didiretso ho doon. Nandyan din ho sa CIC. Okay? Kailangan ho kayo mismo gumawa ng sarili ng due diligence. Kasi matagal ko na ho sinasabi, masakit ho talaga sa ulo itong mga bugok na online lending apps na to. Lalo na ho itong mga abusado na to. Okay? Kasi pag pinasok nyo ho yan, ay natrap kayo todas na. No? Bukod ho sa nanakawan na kayo ng informasyon, pag kayo hindi pa nakabayad sa takdang oras, ay wala na. Talagang aabot langit ho, no? O kung makakarating pa ng outer space, ang kawalangian yung mga bugok na yan, no? Tapos ito nga, sinasabi nyo rito, tingnan nyo kawalangian, di ba? 1,000 pesos ang approved. May mga fees na kailangan bayaran na 450. Ang napunta sa kliyente, 550. Ano mangyayari sa 550? Sige nga. Diba? Tapos after 7 days, pababayaran nyo 1,500. Ano kayo ng kamote? 50%? Oh. Diba? Actually, hindi 50% eh. 95% ang inyong kinarga. Okay? Bakit 95%? 500 plus 450 na binawas ninyo. O di 95% yun, di ba? Kasi mabayaran nila dito, hindi lang yung 1,500 kasi binawasan nyo pa ng 450 eh. Di ba? Ang linaw-linaw ho sa ceiling on interest. 15% lang po per month. Hindi ho 7 days. Mga bugo kayo talaga. Di ba? Hindi ko maintindihan. Mahirap ba yun doon? Intindihin doon. Samantalang utos yon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral ng Pilipinas po ang nag-draft noon. Oh. Na inadapt din po ng SEC. Diba? Kasi itong mga abusadong online lending apps na to, nakakita ho ng butas yan sa batas natin dahil nga suspendido ang usury law. O, so ngayon, ginawan ho ng aksyon ng BSP natin na inadapt po ng SEC. O, which is yan na po yung ceiling on interest rate. Ayaw pang sundin. Ayun na mga teting. Kaliwa-liwanag per month po 15% ang pangkalahatan ho na interest. Oh. Tapos hindi nyo masunod. Biruin nyo. 45% ang binawas ninyo. O di lagpas na kagad kayo dun sa sa ceiling on interest rate na 15%. 15.15 po. Oh. Baka mamaya, bingi kasi kayo mga abusadong online lending apps eh. O di ho ba? Sana kayo ng teting. Pakinabang doon sa pera? Di wala. O. Eto ngayon, nagpadala ng mensahe.
Hmm. Sa barangay na naman. Mga tete, hindi nyo ba? Meron hong circular na pinalabas po ang dyan na hindi na kayo dapat tinatangkilig dyan sa mga barangay. Kayo kahit tigas-tigas ng ulo nyo, pinananakot nyo pa rin. O sige, papatulang ko kayo. Nasa raw, sinisimulan na raw yung proseso sa pagharap sa barangay. Okay? Kasi nga daw, hindi daw kayo tumutupad sa pagbabayad at binabaliwala daw ninyo yung legal department. Anong legal department? Sige nga. Unang-una, okay, kung tinatawagan nyo na maayos yung mga kliyente ninyo, hindi kayo gaganyanin. Makikipag-communicate sa inyo. Subok ko yan. Subok ko yan. Okay? Kasi hindi kami nangaharas. Okay? Tumatawag kami, kinakausap din namin ng maayos. Pinupuntahan namin sa bahay, kinakausap din namin ng maayos. Wala kaming harassment na ginagawa. Nagbabayad, di ba? Ano yung sinasabi nyo, legal department? Sige nga. Binabaliwala legal department. Wala naman kayo legal department, mga bugok. Kasi kung kayo may legal department, hindi kayo ganito magpadala ng mensahe. Diba? Kasi sa legal department, kaya nga legal diba? Ano mga nakapwesto dyan? Abogado. Diba? Ibig sabihin, maalam sa batas yun. Marunong mag-construct ng mga demand letter, notices, diba? SMS na na pang follow up. Hindi kagaya ng ginagawa niyo, puro pananakot diba? Bugok. Tapos isettle daw ninyo kasi nga ang dami nyo daw idinawit. Sino dinawit? Sige nga. Meron ba kayong sa application form niyo na nakalagay na na mga co-maker? Tsaka sa halagang 1,000 may co-maker pa? Dapat bang ilagay doon? Ha? Sinasabi niyo idinadawit, yung ninakaw nyo yung sa contact list ng tao. Lakas ng loob nyo sabihin na gano'n, samantalang ninakaw nyo yun. Dapat ibalik sa inyo yun Kung ako yung kapitan, kunwari kung ako kapitan, tatanungin kita, saan mo nakuha yung mga sinasabi mong mga idadawit. Pupusta ako sa'yo, nganga ka lang. Tanga ka. Totoo yan. Kung ako yung kapitan, tapos maglalagay ka ng mga pangalan doon. Sige nga. Tatanungin kita, saan nakalagay yan sa kontrata ninyo? Hindi mo masasabi yun dahil puro nakaw yun sa contact list. Ikaw pa mapapahamak, bobo. Damuho ka. Ito pa isa. Ang takteting na yan. Kailangan pa bang kausapin daw yung kapitan at mga nanunungkulan sa batas? Anong sa batas? Sige nga. Nakita nyo, gagawa lang kayo ng mga mensahe. Puro kabubuhan pa. Hindi ba po pwedeng sabihin nyo, nanunungkulang sa barangay? Ano sa batas? Bobo. Ay, katangan. Ay, naku po. Sabi pa rito, kami ay umaasa sa inyong, sa inyo na naintindihan nyo daw yung pahayag nila. Tapos mag-send daw kayo ng resibo or sigurado daw sila na sila ng legal action na nakaamba. Anong legal action? Okay? Anong legal action ba ang gagawin nyo? Mga abusadong online lending apps. Okay? Pwede nyo naman kasing sabihin kung small claims. Diba? Totoo lang kung gagawin nyo talaga. Okay? Ilagay nyo siya doon sa demand letter kung gagawin nyo talaga. Kung kayo naman ipananakot nyo lang, huwag nyo nang ilagay. Okay? Kasi nasa batas naman talaga yan, It's a civil case. Kapag ikaw hindi ka nakapagbayad pa lang sa utang, At kahit papaano binabaliwala mo sila, yung mga tawag o maaari ka nilang ihabla, sa small claims court. Pero, kailangan lahat muna ng hakbang ay nasunod. Lahat ng hakbang mo sa paniningil na sunod. Hindi yung pananakot, mga gago. Kayo, puro pananakot ang ginagawa ninyo
Sinabi paniningil. Yun ho ang maliwanag na sa batas natin. Kailangan i-exhaust mo muna lahat ng pamamaraan sa paniningil. Oh, ano magpapatunay doon? Yung demand letter. Kayo anak ng kamote, due date kahapon, nag-pass due ngayon. Patadala yung demand letter? Isira ulo ka ba? Ha? Yun lang ang pamamaraan nyo ng paniningil nyo? Ni hindi nyo muna kausapin ng maayos yung kliyente, tanungin kung ano nangyari. Di ba? Dapat ganun eh. Oh. Bakit kayo demand letter agad? Di ba? Actually, hindi nga demand letter, pananakot letter ang binibigay nyo. Kasi kung ano-anong batas na nakasulat eh. Oh. Pag sinabi yung demand letter, nagdi-demand kayo ng payment. You're providing information doon sa utang. Hindi yung kung ano-anong batas ang nakalagay. Di ba? Puro kayo katarantaduhan. Tapos na, lagi nyo lagi nyo ine-emphasize legal action. Ilagay nyo kung ano yung legal action na gagawin nyo. Di ba? Pinantatakot nyo eh. Oh. Hindi nyo naman magawa. Ito sinasabi nyo, pupunta kayo ng barangay, pupusta ako sa inyo. Oh. Putulan tayo ng daliri ngayon kung pupunta kayo ng barangay. So, Mariosep, hindi nyo kayang gawin yan, mga abusadong online lending apps. Dahil duwag kayo. Sa mga pinagagawa nyong multo, takot kayo. So, ano ba hindi nyo kayang gawin? Oh, unang-una, pumunta sa barangay. Pangalawa, magsampa ng kaso sa korte. Babaliktad sa inyo lahat yan. Kung sinasabi nyo pupunta kayo sa police station, kayo ikakalaboso mga bugok. Yung pinananakot nyo mga abogado. So, hindi nga kayo magagawa ng proper message eh. Oh. Di ba? Tapos NBI, ano kinalaman ng NBI? Baka kayo paulihin. Dami yung ginagawang kalokohan. Pati mga pangalan ng judge. So, Mariosep kayo, iginagalang yung mga yan. Actually, may nabasa ho ako, natawa ho ako. Tawag dito, sabina ho, pinadala. Doon sa kliyente. Alam niyo judge ho ang nakatitle, pero ang nakalagay doon sa simula, imbis na honorable, attorney. Sakit mo sa ulo. Tama, abogado naman talaga siya. Pero yung proper na title nung hukom is honorable. Teti, ikaw attorney nilagay. Tawa ko ng tawa nung mabasa ko eh. Di ba? Tama ba yun? Binastos mo yung pangalan nung hukom. Siraulo ka. Di ba? Doon sa nagpadala po ng katanungan, pakalmahin nyo muna ang sarili po ninyo. Pinakamainam niya, maghanap po kayo ng tao na pwede nyo kausapin, yung mahihingahan nyo. Okay? At sa susunod po, hindi hula lahat ng dadaan sa feeds ninyo o sa wall ninyo, hihiraman po ninyo kasi mapapahamak lang ho kayo. Gaya ho lagi kong sinasabi, ang utang or anything po na nakuwang mabilisan, sakit ho sa ulo yan. Tapos pag ipunan nyo ho yan, tsaka nyo ho bayaran. Tapos pag nabayaran nyo na ho siya, it's about time for you to change your SIM. But make sure, yung pong inyong telepono is malinis. Ibig sabihin po, wala na yung apps at kumbaga, naalis na yung lahat ng mga nilaron, malware. So, yung best way daw po, sabi ng aming IT, is to reformat it. So, i-reformat nyo. Kung ayaw nyo talaga ng sakit na ulo. Kasi pag pinagpalit nga kayo ng SIM, hindi nyo naman nilinis yung telepono nyo, matatawagan pa rin kayo niya. Kasi nga, yung malware is inside the phone. Yung sa unit po ninyo, hindi po sa SIM. Okay? Sana po maliwanag. Tapos, kung hindi naman ho ganun ka-importante ang social media sa inyo, might as well i-turn off nyo na lang or log off kayo. Pero kung talaga hindi may iwasan, manood ho tayo ng mga videos, makakapagturo sa inyo kung paano masisecure yung inyong mga social media. Kasi
hahanapin at hahanapin ho kayo ng mga bugok na yan. Kasi walang ibang alam po gawin ng mga abusadong online lending apps na to, kundi ang mga abuso, mangharas at mamahiya. Sana po maliwanag, no, para ho, mabawasan na ho yung inyong nararamdamang anxiety and depression. Mahirap po yan. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan nyo po paghanap ng tao na mahihingahan. Kasi ho, kahit papano, mailabas nyo yung saloobin po ninyo. Kasi mahirap yan pag sumabog ho yan. Hindi ho lahat ng tao nakakalampas sa ganyan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.